Magandang umaga, kapanitikan! Sa video na ito, ibabahagi ko ang aking reaction paper o panunuring pangpanitikan sa dalawang akda ng Alindasay ni Sedi Borden o mas kilalang Carl Dave Borden at Dahil Wala Kaming Tubig ni Benjamin Gutierrez, batay sa 5 gabay sa tanong na ibinibigay. Una, sa bahagi ng kwento na pinakatumaptak sa aking isip at damdamin, sa Alindasay, lubos kong naramdaman ang bigat na responsibilidad at realidad ng buhay ng pangunahing tauhan, kung saan tila limitado ang kanyang mga pagpipilian dahil sa kahirapan at sitwasyong kinabibilangan niya. Habang sa Dahil Wala Kaming Tubig, ang pinakatumimos sa akin ay ang mga eksenang nagpapakita ng desperasyon ng pamilya dahil sa kakulangan ng tubig. Isang simpleng pangangailangan na naging dahilan ng matinding paghihirap at komplikadong desisyon. Dito ko nakita kung paano ang isang basic need ay maaaring magdulot ng mas malalim na epekto at dignidad at pagkatao ng isang tao. Ikalawa, pagdating sa mga tauhan, kapansin-pansin na ang mga pangunahing tauhan ay parehong kwento na sumasalamin sa realidad ng maraming Pilipino. Sa Alindasay, ang tauhan ay matatag ngunit nahaharap sa mga limitasyon ng kanyang kalagayan na nagpapakita ng kanyang pagiging relatable at totoo. Sa Dahil Wala Kaming Tubig, mas naging epektibo ang karakter dahil sa first-person perspective na ang nagbibigay sa akin bilang mambabasa na mas personal na koneksyon sa kanyang iniisip at nararamdaman. Dito ko rin nakita ang kanyang moral dilemma kung hanggang saan siya handang lumaban o magparaya alang-alang sa kanyang sitwasyon. Ang ikatatlo, masasabi kong angkop ang mga pamagat ng dalawang kwento. Ang Alindasay ay may simbolikong kahulugan na hindi lamang tumutukoy sa literal na salita kundi pati na rin sa emosyonal at panlipunang kalagayan ng tauhan. Samantala, ang Dahil Wala Kaming Tubig ay diretsong ipinapakita ang pangunahing suliranin, ngunit sa mas malalim na pagtingin. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na isyu na kahirapan at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan sa lipunan. Ikaapat, sa usapin ng banghay, masasabi kong ang dalawang kwento ay masalimuot, ngunit makatotohanan. Hindi man ito puno ng aksyon, ngunit ang tensyon ay unting-unting nabubuo sa pamamagitan ng mga sitwasyon at desisyon na kinakaharap ng mga tauhan. Ang ganitong uri ng banghay ay epektibo dahil pinapakita nito ang tunay na daloy ng buhay, hindi laging dramatiko, ngunit puno ng maliit na pangyayaring may malalim na epekto. Ikalima, sa teoryang pangpanitikan, malinaw na makikita ang realismo sa parehong akda dahil ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng lipunan, lalo na ang kahirapan at hindi pagkapantay-pantay. Makikita rin ang sosyologikal na teorya dahil binibigyan diin ang social hierarchy at kung paano naaapektuhan ang estado sa buhay ang mga desisyon at oportunidad ng tao. Bukod dito, sa Dahil Wala Kaming Tubig, makikita rin ang existentialismo dahil sa matinding personal na pagpili ng tauhan at ang kaniyang pananagutan sa mga kahihinatnan nito. Sa kabuuan, ang dalawang kwentong ito ay hindi lamang simpleng akda, kundi isang malinaw na refleksyon ng realidad ng lipunan ng ating ginagalawan. Ipinapakita nito ang mga kakulangan sa buhay, mapa-oportunidad man o pangunahing pangangailangan ay may
malaking epekto sa pagkatao, desisyon at kinabukasan ng isang tao. Bilang isang mambabasa, mas naging mulat ako sa mga isyong pampalipunan at natutunan kong mas maunawaan ang pinagdadaanan ng iba. Maraming salamat sa pakikinig at maway magsisilbing aral ang mga kwentong ito sa ating buhay bilang mga kapanitikan.